Welcome to Donmar TV News Channel. Mahirap talunin ang tandem na Makabang Duterte sa 2022 elections. Ito ang paniniwala ni Attorney Raul Lambino, ang Vice President for External Affairs ng PDP Laban. Ayon kay Lambino, gusto niya maging Vice Presidente si Pangulong Duterte, habang ang running mate o presidential candidate ay ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Narito si Attorney Lambino. Ako'y naniniwala na ang isang Duterte-Duterte tandem sa 2022 ay mahirap talunin at nasisiguro ko rin sa nakita ko sa nakaraang 5 taon na panunungkulan ng Pangulong Duterte, may pagpapatuloy itong magandang programa ito. Kung ang magiging Pangulo ay si Inday Sara. Kaya sinabi ko na, nationwide yan, sabi ko na I will support an Inday Sara for President and a Digong Duterte for Vice President. Samantala, sa usapin naman kung legal o constitutional ba ang pagtakbo ng Pangulong Digong Duterte bilang Vice Presidente, sinabi ni Lambino na ipauubay na lamang nila ito sa COMELEC at sa Supreme Court. Pero sa pananaw ni Lambino, pwede pa rin kumandidato ang Pangulo at hindi rin ito labag sa ating saligang batas at hindi maituturing na extension ng kanyang termino. Naritong muli si atin ni Lambino. Palagay ko ay walang malalabag na provision ng ating saligang batas. At kung meron man, at alam mo naman kaming mga abogado, di ba, may kanyang mga interpretasyon o opinion sa mga puntong pwedeng maging action legal, hayaan natin na ang ating COMELEC o kaya ultimately ang Korte Suprema na siya ang magdesisyon tungkol dito. At si Mayor Sara Inday Duterte Carpio, abay kumanta na. Namin ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na kanilang napag-usapan ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Senator Amy Marcos ang isyu ng politika. Ito ay matapos bisitahin ng magkapatid ang alkalde sa kanyang kaarawan sa Davao City kamakailan. Sinabi ng presidential daughter na natural lamang mapag-usapan ng politika sa oras na magkita-kita ang mga politiko. Pero tumanggi muna si Mayor Sara ni detalye ang kanilang pagtatagpong ng magkapatid na Marcos. Kumbinsido si Albay, Representative Joey Salceda na tuloy na ang pagsabak ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa 2022 presidential elections. Sa katunayan, kasalukuyan ang umanong binubuo ang alyansa upang isulong ang kanyang ambisyon. Sinabi ng mambabatas na hindi maikakaila ang malinaw na intensyon ni presidential daughter Sara Duterte na sundan ang yapak ng kanyang ama na si Pangulong Duterte. Ayon kay Salceda, ang malinaw na indikasyon ay pinabot sa kanya ni Mayor Sara sa kanilang text messages kamakailan. Ipinahayag ng mababatas na may tuturing na done deal ang pagkandidato ni Mayor Sara sa 2022 presidential elections. Idinagdag pa ni Salceda na ang tanging palaisipan ay kung sino ang magiging running mate ng Davao City Mayor. O narito hiniling ng PDP Laban sa Pangulo na kumandidato bilang Vice President sa 2022. Nakapaloob sa resolusyon ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Presidente na pumili ng kanyang magiging standard bearer. Dahil sa naturang political scenario, maaring humantong sa Sara, Digong o Duterte ang magiging pambato ng administrasyon sa 2022 elections. At may posibilidad din na mabuo ang Bongo-Digong tandem sa 2022 presidential elections. Ayon naman kay Senator Bongo, bukas siya na tumakbo sa presidential election sa darating na halalan. Katambal ang Pangulong Digong Duterte bilang kandidato sa pagka-vice presidente. Pero sasabak lamang daw si Senator Go sa presidential race kung wala na talagang mapagpipili ang isabak ang kanyang makapartido. Nilinaw pa ng senador na mangyayari lamang ang Go-Digong tandem kung magdedesisyon si Duterte na tumakbo sa pagka-vice presidente. Unahin ang pagresolba sa supply ng kuryente bago mamulitika. Banat ito ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang privilege page laban kay Energy Secretary Alfonso Cusi sa harap ng nararanasang rotational brownout sa bansa. Mensahe ni Pacquiao sa kaliyadong si Cusi, tutukan muna ang problema sa brownout dahil hindi niya ito ang panahon ng pamumulitika. We need proactive leaders. We need dedicated officials who will fulfill their sworn duties and responsibilities to the Filipino people.
Paulit-ulit po ako nananawagan, Mr. President, na itigil na muna natin ang politika. Napakarami po nating problema na dapat nating harapin at hanapan ng solusyon. Pero nakakalungkot isipin na yung ibang mga opisyalis po natin na dapat ay mga siwa ng sitwasyon ng mga problema natin na kinakaharap natin ngayong panahon na ito, Mr. President. Ang inuna po ay yung pamumulitika, Mr. President. I'm talking directly to Secretary Cusi, Mr. President. Samantala, dumipensa naman si Secretary Alcusi mula sa mga batikos at ibinidang ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin dahil alam umano niya ang importansya ng kuryente at nire-resolbahan niya ng DOE ang problema sa supply. It doesn't mean that when I attending on, let's say, the PDP concern or my court assignment sa Region 4, hindi na kukan po ang problema o ang kailangan trabaho dito sa DOE. I work every day, even during pandemic po. I report to the office. And talaga po, iniintindi natin yan. I'm aware of the responsibilities. I am aware of the importance of energy, and we're making sure that it is addressed. Matatanda ang pinangunahan ni Cusi, Vice Chair ng PDP Laban, ang National Assembly sa Cebu noong Lunes kasabay ng unang rotational brownout sa Luzon Grid. Ang naturang assembly ay hiniling naman ni Pacquiao sa kanyang mga kasamahan sa PDP Laban na huwag puntahan. Pacquiao, parang hawa mo na. Ginagawa ka ng katatawanan ng mga oposisyon. Ginagamit ka para tibagin ang sariling nasa loob ninyo, yung PDP. Hindi ko maintindihan at hindi mo nararamdaman yan. Hindi mo na-discern. Wala ka discernment? Hindi mo ba naiisip na ginagawa nila yan para magulo yung PDP? Pag nagulo ang PDP, medyo makakabuelo ng konti itong liberal. Pero nakakapagtaka, hindi napapansin ni Pacquiao to. Tingnan nyo. Panoorin nyo ito. Sinisigil ni Senador Manny Pacquiao si Energy Secretary Alfonso Cusi sa perwisyong power shortage sa ilang bahagi ng bansa. Inuna raw kasi ni Cusi ang pamumulitika. Magugulit ang si Cusi ang nasa likod ng pagtitipon ng PDP Laban kahit walang basbas ni Pacquiao na presidente ng partido. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos maperwisyo ng rotational brownouts ang Luzon, sinisingil ngayon ni Senador Manny Pacquiao si Energy Secretary Alfonso Cusi na dating nagsabi raw na wala namang banta ng power shortage. 5 years ago, Secretary Cusi declared that there is no Russian yan, salamat po. Try ko din. Pwede na sa Middle East, Tara. Dati kasi bawal magpakulay mga taga Middle East. Ngayon, pwede na. looming power crisis. And here we are, having brownouts, Mr. President. Nasa red alert pa naman tayo ngayon. We are expecting bigger problems pertaining to power supply. Sabi ni Pacquiao sa kanyang privilege speech kanina, malaki ang epekto ng rotational blackout sa online classes ng mga bata, sa negosyo, storage ng COVID vaccine. Tingnan mo tingnan mo. Tingnan mo yung dalawang response ng senador. Remember, kahapon lang. Ano ang response ni Senator Bongo? Si response ni Senator Bongo, kakausapin niya Pangulo, kakausapin niya DOE. Bakit ganito, ganyan-ganyan? Aayusin niya, di ba? Pero ngayon, itong senador na ito, ano sinasabi? Tinitira lang niya si Cusi. Basta lang binabanatan niya si Cusi patungkol sa brownout. Sandali ho. Ginagawa ng gobyerno. May problema doon sa private company na sabihin na natin nung kuryenteng nagpo-provide. Okay? May sabihin na natin kahit medyo hawak ng gobyerno yan. Ngayon lang kakasulpot lang ng problema. So, susolusyonan ngayon ng ating gobyerno. Bakit kaagad mo sinisisi si Cusi? Tapos, ang dating tuloy, para kang batang gumaganti. Dahil sa napahiyakan itong mga nakaraang araw. Ngayon, panahon mo na idikdik sa kanya yung problema ng brownout. Sandali lang. Ginagawa na nga ng paraan di ba? Kaka-brownout lang nung ilang araw. Kahapon ba yun o isang araw? Tapos sinisisi mo na kaagad? Ay, grabe naman. Mary Faith Real, maraming salamat Sherry Malingin, maraming ding salamat po. Thank you very much UAE with love. Tama nga, galing pwede na UAE Scenes pati sa trabaho ng Senado. Inaasahan daw ng Department of Energy na sa June 8 ay balik normal na ang supply ng kuryente sa Luzon. Pero diskumpiyado rito ang mga senador. All of a sudden, in spite of the guarantee from the Secretary of... Tingnan mo, isa pa to. Si Pimentel, alam naman natin, si Pimentel kakampi rin ni Pacquiao. Di ba? Ano kaagad ang sinisisi kaagad?
Okay lang kayo? Alam nyo ba nakasama nyo si Pangulong Duterte at tao ni Pangulong Duterte sinisisi nyo? Wala namang problema kung mag-criticize ka eh. Sasabihin mo na, I mean, there's a way to say it na constructive criticism. Hindi yung sinisiraan mo na kagad, binabanatan mo na kagad yung tao na kasamahan mo, isipin mo, kasamahan nila sa partido itong binabanatan nila. Ha? Pinipersonal na nila ngayon. Para kayong mga pikon na mga bata na namemersonal dito sa mga to. Hindi mo ba kayo nahihiya niyan? Pinagtatawanan kayo ng ibang partido. Na kapwa nyo kapartido, instead instead na kausapin nyo at sabihin nyo, ano bang nangyayari? Tulungan tayo, ayusin natin. Ba't ganyan? Napapahiya tayo eh. Hindi ganun eh. Pumunta sa publiko at binanatan, parang siraulo, para mga bata. Ayan maraming salamat Music Matters. Thank you po. From Dubai naman. Thank you Madam Music Matters. Energy, this happened na meron tayong mga power outages. So siguro, I don't know if our committee on energy has scheduled another hearing. We can probably request for. Hindi ko maintindihan. Anong na-achieve nyo dyan sa pagdadaldal nyo dyan? Pimentel at saka ikaw Pacquiao. Nakatulong ba kayo? Magbabago ba yung mga tao dahil sa inyo? Hindi Bakit? Bago pa kayo dumaldal, inaayos na. Kahapon lang sinabi na aayusin Di ba? Ngayon niya hindi nag-brownout daw Sabi, ewan ko kung totoo, pero hindi sa amin nag-brownout. Kung meron man, konti lang. Hindi nga nag-rotation daw. So sa madaling salita, inaayos na nga ho. Bakit ho kayo biglang nagaganyan? Para ho kayo mga batang naagawan ng candy at binigay ng tatay nyo, yung candy na yan, dito na yan kay Lakusi. Ayun naman, kasi niya, tumais siya sa shorts niya. Ang baho-baho ng shorts niya. Biglang ganun Sinusolusyonan na nga yung tayo sa shorts. Bigla yung tayo sa shorts siya, baho. Mukha kayong tanga, hindi nyo ba alam yun? Iisa kayong pamilya, daldal kayo ng daldal sa publiko? The hearing to follow up, to find out what happened. Kasi, alam mo, ito lang masasabi ko dyan This is the kind of government na you will have pag kayo naging pangulo at kayo humawak ng gobyerno. Gobyernong ganti lang ng ganti. Anong gobyerno yan? Style ni Pinoy yan. Yung ganti ng ganti. Walang ginawa kung hindi lahat ng mga kaalyado nung nakaraang administrasyon, kinuha, nilagay sa mga kakampi, tapos kung ano-ano. Ganti lang ng ganti. It's Charla, maraming salamat po. Finally, pwede na sa Middle East. Babati naman kay Daniel Derit. Salamat po. Hindi ba alam niyo ba, isa yan sa mga alam na mga politiko noong panahon ni Pinoy. Wag na wag mong kakantilin si Pinoy. Bakit? Pag yan naging presidente, gagantihan ka niyan. Alam ko yan, bakit may mga kilala akong congressman na pinag-initan sila nung panahon ni Pinoy. Mahilig gumanti. Alam mo, kung meron mang hindi ganyan na Pangulo, si Pangulong Duterte yun. Si Pangulong Duterte, di ba? Kahit yung lugar na kung saan lalakas ang kalaban, pinapaayos niya. Iloilo, dyan sa may, sa Bicol. Wala siyang, ito kalaban to, gantihan natin to. Walang ganun kay Pangulong Duterte. Pero dito kay Pacquiao at sa grupo niya, ngayon pa nga lang, ganyan na kayo. Na ano lang kayo, parang natalo lang kayo doon sa laban ninyo kay Sekusi, biglang ganti na kagad kayo. Yan ba ang klase ng pamamahalang gagawin nyo sa bayan natin pagka kayo ang naging pinuno dito? Ang pangit. Ayaw namin ng ganyan. Alam niyo yun, hindi namin gusto yun. Alam niyo, naalala niyo nung si Pangulong Duterte pag-upo. Ano sabi niya? Let's not stop blaming the other administration. Naalala niyo, bullshit na bullshit ako doon. Honestly, bullshit na bullshit. Sabi ko, hindi pwede yun. Dapat makulok mga dilawan. Now, na-realize ko na bakit sinabi ni Pangulong Duterte yun.